Sama tayong magiging saksi. Patay isang senior citizen sa Ilocos Sur matapos magpagulong-gulong nang mabangga ng isang motorsiklo. At sa Cavite naman, nauwi sa maaksyong pagresponde ng mga pulis ang tangka umanong pagtakas ng driver na nakasagasa ng mga tricycle. Saksi, si Jonathan Andal. Tinutukan na ng baril ng pulis pero hindi huminto ang pickup truck na ito kaya pinaputokan niya ang isang gulong, ang maaksyong tagpo. Nag-ugat sa pagharurot ng pickup at pagsalpok nito sa mga nakaparadang tricycle sa Naik, Cavite pasado alas 7 kagabi. Imbes na tumigil, umatras pa ito na tila tatakas. Ang hindi alam ng driver, narinig pala ang komosyon ng dalawang pulis na kumakain noon sa kalapit na karinderya. Agad silang kumilos para mapatigil ang pickup na muli pang umatras pero umikot at bumangga ulit. Nang umabante ang pickup, binaril ulit ito ng pulis. Saka natuluyang huminto ang sasakyan at pinababa ng pulis ang 5 sakay nito. Okay, kinausap ko mismo. Sabi niya, sir, nakainom kami, sabi ko. Hindi lang nakainom, kundi lasing talaga. Arestado ang 62 anyos na driver na taga Ternate at nagpakilalang mechanical engineer. Sabi ng pulisya, sasagutin daw ng driver ang pagpapaayos sa nasirang 5 tricycle at sa gastos sa ospital ng mag-asawang sugatan na sakay noon ng tricycle na tinumbok ng pick-up. Yung lalaki dito po, parang, kasi yung driver, naipit siya. Tapos yung asawa niya, parang dito sa hips. Nadalam naman kaagad sa ospital. Ang dalawang pulis na rumisponde bibigyang parangal ng Cavite Police Provincial Office sa Lunes. Sila ay sina Police Chief Master Sergeant Wildy Patron at Patrolman Jomar Felix. Kanina sinampahan na ang driver ng mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to properties, resistance and disobedience to persons in authority at driving under the influence of alcohol. Sa Labo, Camarines Norte naman, sumalpok sa kotse ang isang truck saka tumagilid. Ayon sa driver ng truck, sumampa sa binabagtas din ng linya ang kasalubong na kotse kaya sila nagpang-abot. Hindi sila nasaktan ng kasamang pahinante. Wasak ang bahagi ng kotse. Sugatan ng driver at iba pang sakay nito kaya dinala sila sa ospital. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Sa ngayon po, yung aming pong investigador ay kumakalap pa po ng kaukulang mga ebidensya. Nagpagulong-gulong naman sa kalsada ang isang motorsiklo at ang nabangga nitong 63 years old na lalaki sa Bantay, Ilocos. Nasawi ang biktimang senior citizen, sugatan ang rider tangkas nito na ayon sa pulisya kapwa nakainom at walang suot na helmet. Nagpapagaling sila sa ospital. Tumagilid din ang isang truck na may kargang graba sa Zamboanga City. Naipit at nasawi ang driver at isa pang sakay nito. Ayon sa pulisya, nasa pababang bahagi ng kalsada ang truck nang mawalan ng kontrol ang driver. Kaya nabangga at nawasak nito ang kusina ng isang bahay. Nasalpok din ng truck ang 4 na motorsiklo, isang truck at isa pang sasakyan. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng disgrasya. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Asahan na po ang mga thunderstorm, partikular sa kanlurang bahagi ng bansa ngayong simula ng southwest monsoon o habagat season. Ngayon po hapon, ilang bahagi ng Metro Manila ang inulan. Ating saksihan. Bumagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ito ng EDSA sa Quezon City. Sa gitna yan ng malakas na ulan kaninang hapon. Malakas din ang ulan sa Pasong Tamo. Gayon din sa ilang bahagi ng San Juan, Manila Bay Area sa gawing Chino Roses, Makati City, Hilpuyat Avenue sa Pasay, maging sa Malacanang sa Maynila. Nakaranas din ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Samal Bataan at sa Cabanatuan City at iba pang bahagi ng Nueva Ecija. Ayon sa Pag-asa, simula na ng southwest monsoon o habagat season. Humihina rin ang epekto ng easterlies kaya asahan na raw ang pag-ulan at thunderstorms, partikular sa kanlurang bahagi ng bansa. Pero hindi pa yan ang simula ng tag-ulan, na ayon sa Pag-asa ay posible palang maideklara sa susunod na 2 linggo. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay asahan na ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pagsapit ng tanghali, halos buong bansa na ang uulanin. Magiging maulan din sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas sa linggo. At sa hapon, makararanas ng masamang panahon ang malaking bahagi ng Luzon at ang halos buong Mindanao.
Sa Metro Manila, asahang magiging maulan bukas, gayon din sa Linggo. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Gusto ng ilang empleyado na ibalik ang work-from-home setup sa gitna ng nalalapit na rehabilitasyon ng EDSA. Pero may agam-agam po dyan ang grupo ng mga employer. At yan ang pinulsuhan ni Jamie Santos sa Barangay Saksi. Alas 3 pa lang ng madaling araw, kailangan nang umalis ni Jennifer sa bahay niya sa San Jose del Monte, Bulacan, patungong opisina sa Alabang. Nakakauwi raw siya mula trabaho ng alas 11 ng gabi. Kaya sa papalapit na malawakang rehabilitasyon ng EDSA at kasabay nitong pagpapatupad ng odd-even scheme, hiling ni Jennifer ibalik ang work-from-home arrangement. Baka dumagdag pa yung pamasahe kasi hindi natin masabi kung anong route yung dadaanan eh. Ganito rin ang inaalala ni Lani, na Bulacan pa pamandaluyong ang biyahe araw-araw. Umalis ako alas 4 sa Bulacan, tapos nakakarating ako dito minsan alas 7 na. Pag hindi pa traffic, pag traffic pa po, nalilit lalo. 2 to 3 hours naman araw-araw ang inilalaan ni Angelito sa biyahe, papasok sa trabaho mula Fairview patungong Makati. Umuulan na, di ba? Ang hirap. Tapos umpisa pa sila June, tag-ulan din. Kaya po, yun, medyo kalbaryo po, ayun. QC to Parañaque naman ang ruta ni Alma. Sana, oo. Kasi pwede naman siya. Mas makakatipid sa pamasahe. Iminumungkahi ng DOLE na kung kaya ng operasyon ng kumpanya, magpatupad ng alternative working setups gaya ng work from home. Mutually beneficial po. Hindi makakapinsala sa pagpapatuloy ng negosyo, pero matiyak din po na hindi rin mapipinsala ang ating mga manggagawa. Pero ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, hindi ito uubra sa lahat ng industriya. Marami sa kanila, wala na sila magagawa. Kung may project sila, talaga direct to go there. Hindi po pwede mga gusto mo. Sana pabayaan yung mga kumpanya at yung mga tao rin na mag-usap. Diskarte nila, kanya-kanya. Humihiling din ang ECOP ng insentibo para sa mga negosyong magpapatupad ng alternative work arrangement. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Gusto raw ni dating Congressman Arnie Teves na matapos na ang paglilitis ng kanyang mga kaso at mananatili po siya sa NBI Detention Facility hanggat walang inilalabas na commitment order ang korte. Saksi, si John Consulta. Bantay sarado ng mga ahente ng NBI ang itim na bulletproof SUV na ito nang dumating sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Lulan nito si dating Congressman Arnie Teves na naibalik sa bansa kagabi matapos ipa-deport mula Timor-Leste. Muli siyang sumalang sa ilang proseso bilang detainee ng NBI. Hanggat walang nilalabas na bagang commitment order ang korte, mananatili si Teves sa NBI Detention Facility. Bago ibiyahe pabalik sa Pilipinas, tinanggal ang posas at kadena sa paa ni Teves. Pagtapak sa eroplano ng Philippine Air Force, sa eroplano na rin binasahan si Teves ng mga karapatan, pati ang kinakaharap niyang patong-patong na kaso. Sandaling tumigil sa Davao International Airport ang eroplano para mag-refuel. Pasado alas 11 na kagabi nang lumapag ito sa Villamor Air Base. Idiniretso sa NBI headquarters sa Pasay City si Teves na naka-bulletproof vest, Kevlar helmet at nakaposas. Doon siya isinailalim sa medical check-up, booking procedures at kinuhanan ng mugshot. Pinayagan na rin siya roon makausap ang kanyang ina at legal counsel. He is in high spirits. He is confident because he is truly innocent and alam po niya na when we go through the process, he believes that he will be exonerated. 10:30 ng umaga nang iharap ng NBI sa media ang dating mambabatas. Pag-amin ni Teves, ikinagulat niya ang pag-aresto sa kanya, lalo't meron pa siyang application for asylum. Of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na habang makukulong ako. So, kahit hindi pa, di ba, dito kasi makukulong ka kahit hindi ka pa convicted, no? On the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years.
My father died last December, hindi naman lang ako nakauwi. So it was quite painful. Ito po ay lahat ay sa magandang pakipag-ugnayan ng ating Pangulo, BBM, sa Presidente ng Timor-Leste, si Timor-Leste President Jose Ramos Horta, that they finally decided to turn over to us the person of Congressman Tevez. Congressman Tevez has been staying in their country for 2 years now, undocumented. And they also considered the cases filed against him before the court. Naharap si Tevez sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Kabilang ang umano'y pagiging utak sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong 2023, mga akusasyong nauna niyang itinanggi. Ayon kay Tevez, gusto na niyang tapusin ang mga kaso laban sa kanya. At least matapos na rin. Then kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos. Ayaw niya na talaga umuwi. If you analyze everything that happened, nung nangyari yan, he was abroad. But if he really was innocent, he could have come home. Pwede naman siya umuwi, pero hindi siya umuwi. From the US, tumuloy siya ng ASEAN countries and finally settled down in Timor-Leste. So what gives? Diba, flight is an indication of guilt? Ang biyuda ni Digamo na si incoming Congresswoman Janice Digamo umaasang magkakaroon ng marathon hearings. Ibang kaso po ng murder katulad ng nangyari sa Ampatuan case. It took them 10 years para po mailabas yung decision ng court, and that will be a very long wait. Kaya tinitingnan namin yung angles na kung saan pwedeng mas mapabilis po yung paglilitis. Sa ngayon, umiiral pa rin ang freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ni Tevez bilang designated terrorist ng Anti-Terrorism Council. Ang terrorism kasi is a continuing crime. That's why in the case of Tevez, the resources might be used to do the same thing all over again in the country. Ano yan eh? It's something that was done with all the facts in front of the Anti-Terror Council. Bago i-deport si Tevez, may mga kondisyong inilatag ang Timor-Leste. Sa Certificate of Handover, nakasaad na hindi dapat masentensyahan si Tevez ng death penalty, hindi dapat makaranas ng torture, at kailangan may access sa kanyang abogado o pangangailangang medikal. Dapat din daw patas at publiko ang paglilitis at hindi politically motivated. Ayon kay Justice Secretary Rimulya, lahat naman ng karapatang ito ay pinangangalagaan na ng ating saligang batas at tiyak daw na masusunod. Yun naman ang legal system natin. We told them that already. That's why they put it there. So there was nothing new in that document. We have accorded him all the human rights na dapat ibigay sa isang arrested person. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Arestado ang 4 na lalaking sangkot umano sa pang-hold up sa Metro Manila. Ang kanila raw modus, mag-ikot sakay ng motorsiklo para maniktik ng biktima. Saksi, si Ian Cruz. Kinapkapan at pinadapa sa kalsada ng mga pulis ang 4 na lalaking yan na sakay ng motorsiklo kagabi sa Makati City. Ang isa sa kanila, nakasuot ng uniforme ng isang ride-hailing app habang nag-iikot daw sa paligid ng Barangay Bel Air. Ito yung Jordan Boys na tinatawag namin. Base sa profile, sila yung mga grupo na nakikilala dahil sa common na pagsusuot ng Jordan na sapatos. Ang kanila raw modus, mag-ikot sakay ng motor para maniktik ng biktima. Yung ginagawa nila, sir, didikitan, convoy eh. Kumbaga, kapag positive na, sir, yung target nila, didikitan lang, sir, and then tinututukan na rin, sir. Tapos sabay kuha na, sir, sa gamit. Na-recover mula sa mga suspect ang isang granada, isang paltik na baril na may 4 na bala at isang pellet toy gun. Nakuha rin sa kanilang vest ng iba pang ride-hailing app at mga damit na umano'y pamalit nila matapos makapambiktima. Yung granada, sa inyo ba yun? Hindi po sa amin yun, sir. Hindi sa inyo? Opo, lahat po hindi po sa amin. Pero inaamin mo ba na nang-hold up kayo? Hindi po, sir. Wala naman po kami ginagawa, sir. Nakikahit lang po ako dahil nagkipitan na rin po na napasama rin po ako sa nakakapag-drive po ako, sir. Ayon sa mga pulis ng bibiktima ang mga suspect hindi lang dito sa Makati, dumadayo din sila sa Malate sa Maynila at nang bibiktima rin
sa BGC sa Taguig. Naharap sa patong-patong na reklamo ang mga suspect na ayon sa pulisya ay dati na ring nasampahan ng mga reklamong theft at robbery. With the arrest of these four, we are convinced na talagang yung may mga previous pang ginawa rito, yung mga unsolved, unidentified suspects natin ng robbery at saka snatching is malamang. Sila yung suspect and we're trying to investigate through coordination sa mga biktima kung ma-identify po itong mga suspects po na ito. Dahil sa tangan nilang mga uniforme, sinisikap alamin ng GMA Integrated News kung lehitimong partner ng mga ride-hailing app ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.